is, yun na, yung mga bata papasok na po sa kanila pong room. Okay, yan. So, let's go. Mr. Jeff? Bukas. Yan. Good morning po sa bawat isa. Sige, pasok na kayo mga bata sa inyong silid. Paaralan. Magandang umaga po sa bawat isa. Happy Sunday! Happy Sunday! Lagi lang paki-high five po yung nasa kabila, sa gilid mo, kaliwat kanan. Yung nasa likod, high five mo sila. Sabi mo sa kanya, Happy Sunday! Ayan, welcome sa church. Hello po. Tuloy-tuloy lamang po tayo, ano? Sabi nga ni Pastor yan, ngayon sa prayer, ito ay ikalawang linggo na po natin dito sa lugar. Ano, kung mapansin po ninyo, hindi pa siya ganong fully furnished, pero pwede na. Ano? Konti na lang to, matatapos na po ito. Sa lobby ng Panginoon, ay bago mag-May, is kompleto na. Yung, meron na tayong sahig. May sahig naman. Yung maganda na yung sahig. Ano, mapansin po ninyo, wala pa ng vinil. Ano, lalagyan pa po yan ng vinil. Para magandang tignan. And of course, salamat po sa Panginoon, ano? Kasi tuloy-tuloy lamang po siya sa mga bagay na ginagawa niya sa atin. Ano? Amen ba? God is good. And all the time? Very good. Parang nandito, hopefully hindi tumagos yung ingay ng mga bata sa kwarto nila, ano? Pero wag mo kayong mag-alala, ano? Ang ingay po na marinig namin sa kanila ay ingay galing sa langit. At yun po ay katuwaan. No? Sabi naman ng Bible, ano? Wag mo hayaang lumapit, wag mo pigilan lumapit sa akin ng mga bata. Ano po? Kaya masayang-masaya ang church kapag may mga kagaya po nila. And purihin po ang Panginoon dahil kagaya mo ay nandito ka rin. Praise the Lord. And sabihin mo nga sa katabi mo, masaya akong makita ka ngayong umaga. Yan. No? As we continue the message of the Lord for us this morning, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong team. Ano po? Ano yung team natin ngayong buwan? Ayan, ano? Prepared for difficult times, no? Sinusunod nyo, ngayong linggo, medyo na-challenge kayo. Medyo lang. Yung medyo na-stress ka ngayong linggo. Sige, pakitaas niya. Konti lang. Sino yung ngayong linggo, stress ka ngayong linggo? Yung ba talagang challenge siya ngayong linggo? Sige, pakitaas niya yung wow, yan, madami, no? So, ibig sabihin, lahat tayo na nandito ngayon, mayroong challenge. Amen? No? We are in the middle of difficult situation. Tama ba? No? Nahihirapan, nagpapagal, no? Nag-i-endure. At ibig sabihin yan, talagang marami tayong mga dinadaanan. No? Samot-sari po yung dinadaanan natin. Kaya nga yung katabi mo talagang pinagpala yan. Dahil kahit samot-sari na yung pinagdadaanan ng katabi mo, nakangiti pa rin yan. Tingnan mo ngayon. Nakangiti yan ngayon. Ano? Kahit na ang dami niyang dinadaanan sa school, no? Saan pa ba? Sa school, sa family, no? Ang dami niyang dinadaanan, pero nakakangiti pa rin siya. Because we are prepared for difficult situation. Na okay lang may dumaan. Pero sabi nga last Sunday, di ba, expect na natin na mayroong mangyayari. No? Maaaring mabigat o magaan na sitwasyon, may mangyayari at may darating po na mga bagay po sa atin. So kahit mahirapan tayo, kaya nating ngumiti. Amen ba? Amen. Yun mo yung katabi mo yun, nakakangiti pa. Nakakangiti pa naman. O pagod na. No, okay po yun, tawanan natin ang problema because sabi nga, di ba, ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, always rejoice. Magalak tayo sa lahat ng pagkakataon. No? Magalak po tayo sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, ano man yung daanan po natin, mga kapatid, tayo po ay mayroong kakayahang ngumiti. No? Isa lamang po ang aming pakiusap. Huwag po kayong ngumiti na kayo lang mag-isa. No? Dahil mahirap po yun. Huwag po tayong ngumiti na tayo lang mag-isa at wala tayong kausap. Dahil baka sobrang stress ka na nun. Alam mo? Kaya purihin ng Diyos kasi kahit na marami tayong mga dinadaan ng pagsubok sa buhay,
tayo ay nananatili pa rin. Amen? So before we start, let us all pray. Dear God in heaven, maraming salamat po. I believe, Lord, na hindi aksidente na nandito kami sa oras na ito, sa loob ng inyong iglesia. Because, Lord, this is your purpose for each and every one of us. We're praying, Panginoon, na mangusap ka po sa bawat isa. Buksan niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa na tumatanggapin, Panginoon, ang inyong po mga instruction, galing po sa inyong mga salita, as we hear your message, Panginoon, this morning. Lord, ikubli niyo po ako, Panginoon, sa ilalim ng iyong mga pakpak at tanging kayo lamang po ang siyang mangusap at magsalita sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. But before we start, pwede po ba natin palapakan si Lord sa buhay po ni Kuya Joby? Gusto ko lang i-appreciate si Kuya Joby, si Kuya Joby po ang dahilan kung bakit umiigol po lahat ng electric fan po natin. Kahit pa paano ay maibsan ang init, talagang summer na talaga kaya sobrang init po ng ating pong sitwasyon. But we hope and pray, na dumating po yung time na, malay mo, may aircon dyan na nakatayo. Sa susunod, Ayan na. May aircon dyan na nakatayo, di ba? Maganda yung sitwasyon. But anyway, ang pawis naman na meron tayo ngayon ay banal na pawis. Kasi para sa Panginoon to, kaya banal to, And, again, prepared for difficult times. Sabi po dyan, ay, hindi pala nakabukas. Sensya na po kayo, bago lang The title of our message this morning is Responding in Difficult Times. Paano ba tayo magre-respond kapag tayo ay nahihirapan na? Kapag tayo ay sobrang nababagabag na sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Paano ba tayo magre-response? So as we try to take a look sa chapter 23 ng Lucas, makikita ko natin dyan yung mga mangyayari. Pero bago yan, last Sunday, ano na yung sitwasyon ni Jesus Christ sa inyong pagkakaalala sa Luke chapter 22? Nasaan na siya last Sunday? Nasa na? Nasa Garden of Gethsemane. Ano yung ginagawa ni Jesus doon? Nagpe-pray. After that, ano yung sitwasyon niya? Ayan, dinakip na si Jesus. At ang pagdakip ni Jesus ay, paano siya dinakip? Merong sign para sa dakipin. Anong gagawin? Hahalik, Halik ni Judas. Siya hahalikan ni Judas at kapag siya hinalikan ni Judas, siya ay dinakip na ng mga kawal. At doon po nagtapos yung last Sunday natin. And ngayon, mag-start tayo sa Luke chapter 22, verse 66. Ano ba yung sitwasyon ni Jesus Christ bago tayo magsimula? Because we are now responding in difficult times, in difficult situation. Let us learn kung ano yung ginawa ni Jesus nung siya ay naandito na sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Amen? So ngayon, nahihirapan na si Jesus, ang ating pong Panginoon. And makita po natin na bago siya mahirapan, anong ginagawa niya sa Gethsemane? Nagpe-pray. Amen? Nagpe-pray, hindi siya, sabi nga, di ba, kung maaari lang, tanggalin mo to sa akin. Pero ang kalooban mo ang masunod at hindi ang sa akin. So mga kapatid, ang sitwasyon po ni Jesus dito sa Luke chapter 22, verse 66, to the following verses and chapter, makikita po natin na hindi maganda yung kanyang sitwasyon. Dahil, bago pa po tayo mag-start, bago pa siya dalhin doon sa verse 66, makita po natin dyan, nung dinakip si Jesus, siya po ay, sa verse 63 to 65, ano sabi dyan? Kinutya, binugbog ng mga bantay na nagbabantay sa kanya. So, ibig sabihin, physically, bugbog sarado na si Jesus dito sa verse 66. Pagdating ng verse 66, basahin po natin, sabi po dito, kinaumagahan. So, gabi dinakip si Jesus. Tama? So, kinaumagahan, dinala siya saan? Sa Sanhedrin. Para doon siya litisin. Now, alam niyo po ba
na ang sitwasyon ni Jesus, bago pa, yung kinaumagahan ko na nandiyan sa verse 66, yun pa lang yung formal trial. Doon pa lang mag-start yung trial niya. Pero dinakip siya ng gabi. And you know, mga kapatid, illegal yung pagkakadakip kay Jesus. Illegal po yun. Ano, dahil hindi pa pwedeng dakpin ang isang kriminal sa 10 oras ng gabi. Base sa kanilang custom, sa kanilang batas. Ano po? And, bago pa man yan, sa Sanhedrin, bago pa siya dalhin, siya ay bugbog sarado. Siya ay, sabi pa nga, blindfolded and mocked, no? Parang, pinilinan siya, tapos hulaan niya kung sino yung sumuntok sa kanya. Parang gano'n yung ginawa kay Jesus. Ano? And he was abused by the guards. Ganun po yung sitwasyon. Maganda ba, mapangit? Mapangit ang sitwasyon ni Jesus. So tuloy po natin, sabi dyan, kinaumagahan ay nagkatipo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan. Dinalan niya si Jesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, at siya ay kanilang tinanong, sabihin mo sa amin, ikaw nga ba ang Kristo? Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung hindi rin kayo kung tanungin ko man kayo ay hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay upo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsabi. Tugon niya. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. So, ang accusation against Jesus is blasphemy. Tama? So, yun yung accusation. So, nagsasabi siya ng mga bagay na hindi naman siya para sa mga pinuno ng bayan, para sa mga pariseo, para sa mga tagapagturo ng kautusan. Again, ano yung sitwasyon niya? Habang tinatanong siya, gusto ko i-picture out po natin sa ating mga isipan. Ano po yung sitwasyon niya? Siya ay bugbog sarado, no? Hindi maganda yung physical condition niya. Isama mo pa dito, yung kinagabihan lang, dalawa sa mga alagad niya, yung nag-traidor sa kanya. Yung una si Judas. Pangalawa, tinanggi siya ni Pedro. Bukod sa physically in pain si Jesus, probably, emotionally yung nasaktan. That time. Tama? Isama mo pa yun. At isama mo pa yung unfair na treatment sa kanya ng mga kawal dahil illegal nga yung kanyang pagkaka-aresto. So, ganun po yung nangyari. Yung sitwasyon niya ay hindi maganda at siya ay nasa gitna ng mahirap na sitwasyon. Kagaya mo, maaari. Amen? That's why the first point na gusto nating sabihin ngayon, ayan po yung, ayan po yung kanyang physical situation. Physically wounded, exhausted, and humiliated. The number one is we need to remain steady in truth and in identity. No? Manatili sa katotohanan at kung sino ka. Kung sino po tayo. Kasi yun po yung ginawa ni Jesus. Tinanong siya kung sino ba siya. Ikaw ba ang Kristo? Anong sabi niya? Ikaw na ang nagsabi. Nagbago ba siya? Hindi nagbago yung katotohanan pinangahawakan ng ating Panginoon nung siya ay nasa gitna ng paghihirap. Amen. Hindi nagbago yung kanyang statement nung siya ay physically abused at masyadong mahirap yung kanyang sitwasyon. Hindi nagbago ang kanyang sinasabi at pinangahawakan. Hindi na kompromiso ang katotohanan nung siya ay nahihirapan. Amen? Galing ni Lord, no? Kahit na ang hirap-hirap na ng sitwasyon, remain steady pa rin siya sa katotohanan at kung sino siya. Pero pwede naman, no? Pwede naman. Pwede niya naman sabihin na, okay, ipanggi na lang. Pero hindi niya yung ginawa. Bakit? Kasi ang purpose niya, kung bakit siya nandito sa lupa ay hindi naman nagbago kahit siya ay nahihirapan. Kanina, tinanong ko kayo, no? Tinanong ko po ang bawat isa sa atin kung kayo ba ay nahihirapan ngayon. Yes, ang hirap ng buhay. Gera dito, ingay ng politika, ingay sa pamilya, sobrang ingay ng mundo.
Pero paano ba tayo magre-response? Let us respond like Jesus. He remained steady in truth. Hindi siya nagpakompromiso sa katotohanan at nanatili siya kung sino siya. Amen? Hindi niya binigay yung hindi siya bumigay doon sa accusation. Sabihin na, o sige, mali na lang ako. Tama na lang kayo. Pero ipinaglaban niya ang katotohanan kahit siya ay nahihirapan. Amen? Ganun katindi yung ginawa ni Jesus. Ang pagtapos niyan, sa may chapter 23, verse 1, ang sabi dyan, tumayo ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, parang KKK lang, ano? Kataas-taasan, kagalang-galangan. Kataas-taasan kapulungan ng mga Hudyo, at dinala siya kay Pilato. No, una, saan siya dinala? Sa Sanhedrin. Pangalawa, kay Pilato. Pagdating kay Pilato, same question. But another pressure na naman. Again, he was beaten physically. Hindi maganda yung kanyang kondisyon. Puyat si Jesus. Parang yung katabi mo. Walang tulog. Ano? Magdamag siyang tinatrial. Magdamag siyang binubugbog. Kinaumagaan. Nirot siya sa mga tao para husgahan. Para i-questionin yung kanyang identity, but he remains steady in truth and in identity. Ang sabi dyan, siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na inililigaw ng tao ito ang aming mga kababayan at pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador. Sinabi pa niyang siya raw ang Kristo na isang hari. Tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi niya, ikaw na ang may sabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit, ayan, iginiit, no, pinilit nila. Ngunit iginiit nila sa kanilang pagtuturo ay inuudyo kanyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon naririto na. Ganun katindi yung paratang kay Jesus. So, he was accused na magkakosya ng isang rebellion, paghihimagsik, na kung titingnan natin ay hindi naman talaga totoo. Pero walang nakita sa kanya si Pilato. No? Doon sa, ano ba si Pilato? May katungkulan si Pilato dahil siya isang governor, no? Tama po ba? No, sabi dyan, sa harapan naman ni Herodes, pagdating ng verse 6, nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kay Jesus ay taga-Galilea nga. Itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga, at nang malaman niya si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na iyon. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. This Herod, si Herodes, is the same Herod na siyang pumugot ng ulo ni Juan Bautista. And you know what, mga kapatid, bago niya ipakulong si Juan, kagaya ng sinabi dito, tuwang-tuwa din siya kay Juan. Hindi siya tuwang-tuwa sa positibong konteksto, pero siya ay tuwang-tuwa dahil gusto niyang malaman at makita kung anong kakayahan ang kaya gawin ni Juan at ni Jesus. Kaya kapag dating dito, sabi dito, umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng isang himala. No? Ng isang himala. At nais niyang makita iyon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. He remains steady. Kalmado. Kalmado lang. Sino po sa inyo kalmado lang ngayong linggo? Kalmado lang? O dahil hindi kalmado, nakabasag ng pinggan? Ano? Nakabasag ng baso. Nakipagbuliawan. Nakipagsigawan.
He remains steady in truth and in His identity. Hindi niya ibinigay ang hinihingi sa Kanya. Kahit pa siya ay hirap na hirap. That's how we respond to difficult situation. Mahihirapan ka. Mapapagod ka. Magugulunghanan ka. Mapapagabag ang damdamin. But we need to be ready, steady in truth and in our identity. Another pressure na naman para kay Jesus na harapin si Herodes. Tatlo na po ang kanyang hinaharap. Ang mga kapulungan sa Sanhedrin, si Pilato, at sino pa? Si Herodes. Iba't ibang pressure, pero hindi siya bumigay. Amen? Iba't ibang hirap ang kanyang dinaanan, pero hindi siya bumigay. Idagdag mo pa siya yung physically abused, binugbog, minaltrato ng mga tao, pero hindi siya bumigay. Hindi niya binigay ang katotohanan siya ang anak ng Diyos na napili siyang nakatayo. He remains stand firm sa truth na kanyang pinangahawakan. Hindi siya tumigay. Ganun po ang ating Panginoon. Ganun po siya nag-respond sa kahirapan. Kahit siya ay nahihirapan, hindi niya ibinigay ang hinihingi sa kanya. No? Nanatili siyang nakatayo sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, no? Hindi po mahalaga, ang sabi po dyan, you will never stand firm in difficult times if you are unsure of who you are in Christ. Sino ba tayo sa paningin ng ating Panginoon? Ano ba tayo sa kanyang paningin? Ano bang meron sa atin para sa ating pong Panginoong Jesus? Ano po? Sa buhay natin ngayon, no, maaaring meron po tayong pressure sa paligid po natin. Ano? Pressure kasi bayarin ang mga bills, no? Lalo na kakasahod lang. Sino sa inyo yung kakasahod lang, yung pera ninyo, nagbababay agad? No? Parang dumaan lang eh, no? Yung kakasahod lang, wala agad no? Parang pressure yun. Pressure kapag pressure kapag tumatawag pa yung rider ng Shopee, tapos wala kang pambayad. Pressure yun. Boss, cancel na, cancel. Sobrang pressure. Maaaring ngayon, hindi ko alam po yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. Maaaring yung pressure ka sa family mo. Mga breadwinner. Napapressure ka kasi hindi mo na kayang i-provide yung mga bagay na gusto ng dinidemand sa iyo ng family mo. Dahil ikaw ang breadwinner. Pressure yun. No? Nababagabag ka. Hindi ka makatulog sa gabi dahil sa pressure. No, may gano'n na po ba kayo? Yung hindi na kayo makatulog sa gabi dahil sa pressure? O dahil sa kakakapi lang yun? Yun, sobrang pressure. Pressure sa pag-aaral. Ang daming expectation. Nag-aaral ka, pero ang ina-expect nila magandang grades. No, kapag hindi mo na ibigay yung magandang grades, mati-pressure ka ngayon. Pressure po yun. Pressure, tapos, talagang sobrang pressure yun kapag nag-aaral ka, kung kinabukasan ng exam, tapos hindi ka pa nagre-review. Pressure talaga yun. No? Yung exam na kinabukasan, tapos nag-away pa kayo ng crush mo. Sobrang pressure talaga yun. No? Nabukas mo na yung papel, na yung test paper mo, hindi dahil sa wala kang maisagot, kung hindi sa luha. May ganun ba? Lumuha, pinupunas yung test paper. You know what, mga kapatid? Ano na pong pressure ang meron ka ngayon? Yung pressure ka sa trabaho. May pressure ka sa trabaho? Ang daming deadlines. Ang daming dapat habulin. Ang daming dapat gawin sa trabaho. Tapos meron pa kayong CCTV na naglalakad. Talagang pressure yun. May CCTV. Minsan nga, aircon naglalakad eh. Malamig kasi pag tumataas siya, mahangin ba? Mahangin. Ano man po yung pressure na meron tayo, kagaya ni Jesus. He remains steady in truth and in identity. Hindi siya nagpa-compromise. Huwag po tayo mawala ng lakas ng loob kung tayo man ay nape-pressure ngayon. Amen? Dahil kapag may pressure, may assurance ang pangako ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen? Sino ba tayo sa kanyang paningin? We are His child. We are His sons and daughters. Tingnan mo yung katabi mo. Anak yan ng Diyos. No?
Kaya huwag kang ma-pressure kung meron mga pagsubok sa paligid mo. Huwag kang ma-pressure kung meron mga bumapagabag sa pag-iisip mo. Huwag kang ma-pressure. Bakit? Ikaw ay anak ng Diyos. At kaya ng Diyos yung mga hindi mo kaya. Amen? Kayang buhatin ng Diyos ang mga mabibigat sa iyo. Kayang buhatin ng Diyos yung mabibigat na dinadaanan mo ngayon. So if you are in the middle of situation na difficult talaga, tandaan mo kapatid kung sino ka. Anak ka ng Diyos, kaya makakayanan mo yan. Amen? So kung nape-pressure ka sa pamilya mo, no? Baka mamaya, nape-pressure tayo sa ating family, no? Na pressure sa pamilya, kaya sasabihin natin, hindi na Lord, saka na ako atin, meron tao kailangan trabahuhin. Nape-pressure ka na kasi, kaya hindi mo na nauuna yung ating Panginoon. Pressure sa pag-aaral, ano? Kopya muna bago mag-aral, no? At matalinaw, no? Malinaw ang mata, hindi matalino, no? Matalinaw. Kaya kopya muna para di ako mahirapan. Na-compromise yung identity bilang anak ng Diyos. Ginawa yung bagay na mali para lang sa comfort, no? Pero hindi yun yung ginawa ng ating pong Panginoon sa trabaho. Nape-pressure ka sa trabaho, kaya isa-shortcut na lang. Eh, wala namang nakatingin eh. No? Gawin na lang yung madali, wala namang nakatingin eh. No? Ibig sabihin mga kapatid, huwag nating i-compromise yung ating identity dahil lang tayo ay nahihirapan. Amen? Dahil lang na babagabag ka sa sitwasyon mo. Remember, si Jesus Christ, hirap siya physically, hirap siya emotionally, sa kanyang dinadaanan during that time, pero hindi po siya bumigay. And if we are His followers, we need to take up our cross and follow Him. Amen? Sa ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. He remains steady in truth and in His identity, even in the midst of difficult situation. Kaya kung may mahirap sa buhay mo ngayon, manatili kang kalmado at sabihin mo sa sarili mo, anak ako ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ako ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, anak ka ng Diyos. Yun po yung identity natin sa paningin ng ating Panginoon. Kaya kahit ano man yung daanan natin, lagi mong i-claim, mayaman ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mayaman ang Diyos na minamahal natin, mayaman ang Diyos na ating sinasamba, hindi niya tayo pababayaan kahit nahihirapan tayo. Amen? Pwede din po natin palabangan ang ating pong Panginoon. Ganun kamiti ang Diyos. Ay sa mga sumunod, ang sabi dyan, remain committed in God's purpose. Dapat yung commitment natin is 100% kahit tayo ay nahihirapan. Amen? Sabi na ang sumunod na verse, ibinitawag ni Pilato ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. So sabi ni Pilato, pinatawag ko kayong lahat. Kasi ang dami niyang pinatawag eh, no? Joke po yun. Sinabi niya sa kanila, isinakdan ninyo sa akin ang tao ito sa paratang na inililigaw niya ang mga taong bayan, sinisiyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan ko walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol na kamatayan. Ipinahagupit ko na lamang siya pagkatapos ay aking palalayain. So yun po yung ginawa ni Herodes. Ang suggestion niya sa mga tao, dahil hindi magkasundo, ipapahagupit ko na lang siya. Tapos siya aking palalayain. Sabi, fair enough, no? Patas. Pero sabi dyan, tuwing pista ng Pasko, kinakailangan mapalaya si Pilato ng isang bilanggong mapipili ng taong bayan. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Patayin ang taong iyan, palayain si Barrabas. Pagkasabi ni Pilato na, ano na lang to, ipapahagupit ko na lang siya at siya aking palalayain. Pero sumigaw ng mga tao, sabi ng mga tao, patayin ang isang taong iyan, palayain si Barrabas. Grabe, no? Ang lakas kasi ng sigaw eh, no? Ang lakas kasi ng sigaw. Patayin ang tao yan, palayain si Barrabas. Nagkaisa ang mga tao. Imagine, these people, yung mga tao ito po yung mga taong pinagaling ni Jesus. Isa sa mga nakapakinig ng aral ni Jesus.
Pero sila rin yung mga tao sumigaw, na patayin ang tao yan, palayain si Barabas. Siguro may nag-cheer din naman para kay Jesus. Pero baka mahina lang. Pero baka mas malakas ang iiyawan ng paligid. Patayin ang tao yan, palayain si Barabas. Ang gusto sa ni Pilato, palayain na lang si Jesus eh. Pero hindi po yun ang nangyari. Kaya sumigaw yung mga tao. Again, another pressure for Jesus. Panibagong pressure. Pagtapos niyang bubungin, pagtapos niyang iwan ng mga disciples niya, pagtapos niyang iharap sa Sanhedrin, pagtapos niyang umarap kay Pilato at kay Herodes, by this time, mga tao na yung kanyang kaharap at sumisigaw yung mga tao. Patayin ang tao yan, palayain si Barabas. Another pressure para kay Jesus. Pero hindi pa rin bumigay si Jesus. Remain committed in God's purpose. You know what? Kahit mahirapan si Jesus, para kay Jesus, sinasabi niya kay Barabas, ikaw na lang ang nanaya. Ako na lang mahihirapan. Kahit na nahihirapan si Jesus, pressure siya sa mga tao na kapaligid sa kanya, sa mga tao sumisigaw. Sinabi ni Jesus, kalooban talaga ng ating Panginoon na mapalaya si Barabas. Kahit si Barabas, sino si Barabas? Tayo po yun. Tayo na nagkasala sa ating pong Panginoon, tayo po yung pinalaya at si Jesus ang nahirapan. Kaya sa mga sumunod na verse, sinabi dyan, sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato, ngunit sumigaw ang mga tao, ipako sa krus. Ipako sa krus. Nakalaya si Barabas because the purpose of Jesus, why He came here into this world, is to seek and save the lost. Tayo po yun. He remained committed in God's purpose. Nag-win pa rin siya ng kaluluwa. Nagligtas pa rin ang ating Panginoon. Kahit siya ay hirap na hirap. No? Parang yung nag-trend nung nakaraan, ano? Kahit na siya ay pagod na pagod. Hindi po siya bumigay. 100% pa rin po ang kanyang commitment. Tatapusin niya yung krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Because we are just like Barabas. Dito na. Tapako na siya sa krus. Pagdating ng verse 26, sabi po dyan, si Jesus ay dinala sa mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Sirin, na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at ipinapasan dito ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Yung bigat ng cross ay hindi biro. Nakalimutan ko lang yung exact amount, pero hindi biro yung krus. Another pressure para kay Jesus na buhatin yon. Mahina na siya physically. Kakapugbog lang sa kanya. Hinagupit pa siya. Remember? No? Marami siyang sugat sa kanyang katawan. Tapos nagbuhat-buhat siya ng krus. And imagine nyo na lang, kung yun ay hapon, tanghaling tapat, tirik yung araw maaari, at siya ay nahihirapan. Pero tuloy pa rin ang laban. He remained committed in God's purpose. Ang purpose ng Diyos ay para iligtas tayong lahat. So kinakailangan may magsakripisyo. At si Jesus po, yung buhay na hain para sa atin, para magkaroon tayo ng tiyak na kaligtasan. Ano po? And pagdating dito, sabi dyan, sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang na ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. So habang naglalakad si Jesus, si Simon, no, nasa harapan niya, buhat-buhat yung krus. No, maganda po yun. Yun po ay isang picture ng discipleship. If you are my disciple, you need to take up your cross and follow me. Pero habang sumusunod si Jesus doon kay Simon, huminto siya at nilingon yung mga babae. Sabi niya, nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem,
Huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ay inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, isasabihin ng mga tao, sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo? Ang ibig sabihin ni Jesus dito po sa passage na ito, even siya ay nahihirapan, nagbibigay pa rin siya ng warning. Ano? Na ang bawat isa ay talikdan ng kanilang mga kasalanan. No, sabi dito, sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa. Siya po yung kahoy na sariwa. Ano naman ang kaya ang mangyayari sa mga kahoy na tuyo? So, ibig sabihin, merong upcoming judgment na mangyayari sa mga tao na pahirap kay Jesus. O sa mga tao, yung mga kahoy na tuyo, yung mga kahoy na tuyo, yun po yung nakakapaligid sa kanya, nagpapahirap sa kanya. And you know what, mga kapatid, kahit na nahihirapan siya, nagbigay pa rin siya ng warning na dapat tayo ay talikdan yung ating mga kasalanan, huwag natin kahabagan. Ano po? Yung ating po, yung nangyari sa kanya, kung hindi kahabagan natin yung sarili natin, kasi kung anong mangyayari sa atin kapag hindi natin ibinigay yung ating pong mga buhay sa ating pong Panginoong Jesus. Ganoon po. No, kahit na nahihirapan si Jesus, he remained committed in God's purpose. Sipin nyo yung kausap nyo yung mga babae na umiiyak, bugbog sarado ang katawan, pero patuloy pa rin po siya sa mga bagay na kanyang ginagawa. He remained committed in God's purpose. After that, mga kapatid, may dalawang kriminal na inilabas ng mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungok, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sa kanilang ginagawa. Imagine, pressure na siya pero naipagpipray pa rin niya yung mga tao ito. Napipressure na siya physically pero pinapipray pa rin niya yung mga tao nakakasakit sa kanya. Ganun po katindi ang pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. No? Forgive them for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila, Ama. He remained committed in God's purpose kahit na nahihirapan. Kahit na nasasaktan siya, he remained committed. No? Pagtapos niyan, nagpalagunta ng mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at ganoon. Habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang Kristo na hinirang ng Diyos. Ay sa mga sumunod, nakasumpong ng kaligtasan ang isa sa mga kriminal. Kahit na nahihirapan si Jesus, nagbiwing pa rin siya ng kaluluwa. Kahit na nahihirapan si Jesus, he remained committed sa purpose ng Diyos. Sabi ng isang kung ikaw talaga ang Diyos, bakit hindi tayo makalag dito sa krus? Bakit hindi tayo makalaya kung ikaw talaga ang Diyos? Sabi naman ng isa, sino tayo? Etong tayo yung makasalanan, samantalang yung tao ko walang kasalanan. Sino tayo? Ganun po yung nangyari. And, pagdating ng ending, pagdating ng ending ng verse 43, sabi dyan, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. He remained committed in God's purpose. Nagbiwin pa rin siya ng kaluluwa. Nagmi-minister pa rin si Jesus kahit na nahihirapan. Ganun po yung ginawa niya. Don't abandon what God called you to do just because it became difficult. Hindi lang dahil mahirap, i-abandon na natin yung ating pong calling, yung ating pong ministry. Dahil nape-pressure tayo, dahil may problema tayo, i-abandon na natin yung ministry.
Dahil lang nahihirapan tayo, hindi na tayo mag-church. Mag-church na lang tayo kapag okay na yung sitwasyon. Pero si Jesus, kahit na nahihirapan, tinapos niya yung laban. Amen? Buhat-buhat na yung krus, ipinako siya. Ang kanyang dalawang kamay at ang kanyang mga pahay nakapako sa krus. Hirap na hirap. Pero nakuha niya pang sabihin sa kriminal na katabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kamusta ka, kapatid? Hindi ko alam kung anong sitwasyon ang meron ka ngayon. Maaaring nag-struggle ka sa faith mo. Nawawalan ka na ng faith sa ating Panginoon dahil sa hirap na dinadaanan mo. Maaaring yung faith mo pahina ng pahina. Dahil ang daming problema, baon sa utang, walang pambili ng ganito, walang pambili ng ganyan, walang pangkain. Nahihirapan, napapagabag ng damdamin. Pero huwag kang lumipan sa ating Panginoon, huwag kang lumipan sa pag-church. Huwag kang umalis, huwag kang lumayo sa ating Panginoon dahil lang nahihirapan ka. Kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon, kahit siya ay nahihirapan, tinapos niya. No? Yung kanyang sinulan. Pwede naman sanang lilipat na lang siya eh. Umalis na lang siya sa cross eh. Mahirap yung sitwasyon niya eh. Hindi dahil nahihirapan ka, aalis ka at lalayo ka sa ating Panginoon. No? Hindi dahil may problema ang pamilya, lalayo ka sa ating Panginoon. Kung baon ka sa utang, lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang lalayo. No? Ay, kasi baliktad eh. Kung kapag may problema, tinatamad tayo magbasa ng Bible pag may problema. Tinatamad tayo mag-pray pag may problema. No? Don't abandon what God called you to do. No? Kaya I always admire yung mga tao nag-struggle pero nagdi-D-group pa rin. Pwede ba natin palakpakan yung mga D-group leaders natin sa church? Nag-struggle pero nag-ministry pa rin. Nahihirapan pero nagpapatuloy pa rin. Kaya salamat sa pananampalataya po ng bawat isa sa atin. Huwag kang lalayo sa Panginoon kapag mahirap na yung sitwasyon. Komportable kasi pag wala sa church eh. Ayoko kasi nung may nangangamusta. Kapatid, si Jesus hindi siya lumayo. Hindi siya umalis. Tinapos niya yung laban. Don't abandon what God called you to do. Pastor, saan ako mag-ministry kapag okay na ang lahat? Hindi, kapatid. Saka na ako aaten kapag may pambili na kami ng bigas. Seek first His kingdom and His righteousness, kapatid. Unahin po natin ang ating Panginoon. Tinapos niya ang laban para sa iyo at para sa akin. Gawin po natin ang kaparehas. And for last point, remain connected to the Father. Sabi ng verse 44 to 46, nang magtatanghaling tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain, nawala ng liwanag ang araw sa tabing, at ang tabi ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos at sinabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. Maraming tao ang nagkatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang dinadagukan ng kanilang dibdib dahil sa lungkot. Nakatayo naman, di kalayuan ng mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Pinagmasdan nila ang mga pangyayaring ito. Na-record to ni Lucas yung lahat ng nangyari. But the most important thing is, sa kanyang huling hininga, kinausap niya ang Diyos. At ang sabi niya, Ama, pinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking espiritu. Kahit nahihirapan siya, nagawa niya pa rin mag-pray.
Kahit nahihirapan siya, nagawa niya pa rin kausapin ang ating Ama. Don't let difficult times push you away from God. Let them drive you closer to God, to Him. Kapatid, okay lang na mahirapan. Walang kaso doon. Pero huwag kang lalayo sa ating Panginoon. Okay lang na may problema. Walang kaso doon. Tao tayo, masasaktan tayo. Pero huwag na huwag po tayong lalayo sa ating pong Panginoon Jesus. Huwag mo siyang ilagay. Next ka na lang, Lord, kapag okay na to. Dapat, Lord, kahit hindi ako okay, ikaw pa rin ang top priority ko. Amen? Lord, kahit na nahihirapan ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Lord, kahit na nahihirapan ako, mananatili pa rin akong connected sa iyo. Lord, kahit na nahihirapan ako, itataas ko pa rin ang mga kamay ko para papurihan ka. Lord, kahit na namumroblema ako sa aking pamilya, magpapatuloy pa rin akong maniwala sa iyo. Remain connected to the Father. Why? Because our identity, church, we are His sons and daughters. Tayo mong lahat ay Kanyang anak. At siya'y ating Ama. Kaya huwag kang lalayo sa Kanya. Amen? Kang lalayo, kapatid. Kasi the more na lumalayo tayo sa ating pong Panginoon, the more na mahihirapan po tayo. Ang natatanging sikreto para maging malakas ang ating buhay, lumapit ka sa source na nagbibigay ng lakas sa iyo. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo sa ating Panginoong Jesus. Dahil kapatid, pag lumayo ka, doon lalo masihirap ang sitwasyon. Unahin mo pa rin siya kahit na nahihirapan ka. Kahit na sobrang bugbog, sarado ka na ng problema, kaliwat kanan, unahin mo pa rin ang ating Panginoong Jesus. I-dedicate mo pa rin ang buhay mo sa Kanya. Dahil kapag ginawa mo yun, sigurado po ako na may pagpapala sa atin. Remember yung message last Sunday? Merong reward. But we're not after for the reward. Gusto po natin sundan ang ating Panginoong Jesus. Mahirap man o mabigat man yung sitwasyon. Magaan man o madali yung sitwasyon, susundin pa rin po natin ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, para po sa ating conclusion, ay mali. Sabi dyan, in the most difficult moment of His life, Jesus did not lose control. He remained steady, purposeful, and connected to the Father. He was beaten, rejected, and crucified, yet He stood firm in truth, fulfilled God's purpose, and trusted the Father until the very end. Tinanong ko kayo kanina, mahirap ba ang buhay? Nahihirapan ka ba? At lahat tayo nag-yes. Maaari ngayon, I don't know your season. Hindi ko alam kung nasaan ka. Hindi ko alam yung season ng buhay mo. Baka yung parents mo ngayon nagkakalabuan at mukhang maghihiwalay na. Hindi ko alam. I don't know if you're in the middle of situation na sobrang hirap at sobrang bigat. Pero kapatid, ang mensahe sa iyo ng Diyos, huwag kang lalayo sa Kanya. Amen? Manatili kang steady sa katotohanan. Huwag mong i-compromise yung bagay na yung kung sino ka dahil lang mas madadalian ka pag pinili mo yung isang option. Manatili kang nakakonect sa purpose ng ating Panginoon. 100% pa rin yung commitment mo sa ating Panginoong Jesus kahit na nahihirapan ka. 100% pa rin yung connection mo sa ating Panginoong Jesus at sa ating Diyos Ama. I don't know your life. Maaaring some of us here nag-struggle. Nag-struggle ka sa bisyo mo. No? Nag-struggle ka sa kasalanan, ikaw lang nakakaalam. Nag-struggle ka sa kasalanan, ginukumpli mo at pinapakita mo okay ka kahit hindi ka talaga okay. I don't know your life. Pero the message of the Lord for you this morning is, huwag kang lalayo sa Kanya. Amen?
So, ang tanong ko, bago tayo mag-end, ready ka na ba umarap sa mahihirap na sitwasyon ng buhay? Parang hindi pa kayo ready. Ulitin po natin yung para po sa ating first point, mga kapatid, hindi. Kailangan maging ready tayo. Kasi hindi naman tayo iiwanan ng Diyos. Hindi kanya papabayaan. Kaya kung tingin mo, walang nangyayari sa buhay mo ngayon, puro na lang hirap, lalo kang kumapit sa Kanya. Kaya kung tingin mo, stagnant na lang yung buhay mo, wala nang pag-usad, lalo kang kumapit sa Kanya. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. Pwede mo ba tayo lahat ngayon?